Ayun, medyo dalawa yung singaw ko, isa sa labi, isa sa dila, kaya medyo masakit yung aking sasalita. So this time ay umpisa na po natin ang ating pong pag-aaral patungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay nasa paragraph 3 na ng chapter 20. Ang sabi po dito, ang pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga makasalanan ay isinagawa sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar, ayon sa makapangyarihan at kalugod-lugod na kalooban ng Diyos. Ito ay ipinagkakaloob sa mga banal at mga tao na may mga pangako at pagtuturo ukol sa pagsunod sa Ebanghelyo. Ang pangako ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ay hindi batay sa anumang mabuting paggamit ng mga tao ng kanilang likas na kakayahan na nanggaling sa likas na liwanag na karaniwan sa lahat. Kailanman ay walang taong gumamit ng kaliwanagang ito ni hindi maaari. Sa makatuwid, sa lahat ng panahon, ang Ebanghelyo ay nahayag at ipinagkaloob sa mga tao at mga bansa, pinalawak man o pinakitig sa iba't ibang paraan ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. So yung sa English, wag na nating basahin pala yung English dahil Tagalog naman tayo. So yung confession, yung ating binasa na confession dito sa paragraph 3 ay talagang idinideklara ng confession na yung pagkalat o yung pagsisiwalat ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa buong kasaysayan ng mundo ay ayon sa soberanong direksyon ng ating pong Panginoong Diyos. So, even in gospel proclamation, our God is sovereign, no? Siya po ang nagdidirekta, siya yung nagpapaganap, no, ng paglalakad ng Ebanghelyo. So, the confession acknowledges that God is sovereign over the spread of His own gospel in the actual outworking of His decrees in histories, no? So, ang Panginoong Diyos ang mayroong control talaga. Kahit nung Old Testament times, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay nahayag sa iba't ibang kapamaraanan, sa iba't ibang bahagi ng buong mundo. Tingnan natin, no? Sabi kasi sa Hebrews chapter 1, verses 1 and 2, puntahan natin doon. Hebrews 1, 1 and 2. Ang sabi dito, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa ating sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan, no? So sinabi dito sa Hebrews na ang ating Panginoong Diyos ay nagsalita exclusively sa mga Hebrew or sa mga Hudyo, no? Sa mga ama, no? Hebrew fathers. Ito namang mga Gentiles, tayo po ay kabilang doon, no? Yung mga hindi Hudyo. The Gentiles that came to a saving relationship with the living God were exceptions and not the general rule. The salvation of Nineveh under the reluctant ministry of Jonah comes to mind, as well as Naaman the Syrian in the time of Elisha. However, even during the times of the New Testament, not all nations have benefited equally from the light of the gospel. The confession acknowledges that in this, as in all matters, God has been sovereign. We may not see the reasons why one nation is blessed abundantly with gospel preaching and another seems to be passed by, but the fact remains for all to see. So, nung Old Testament times, ang Diyos ay nagsalita, no, sa mga Hebrew fathers. Pero even then, yung mga Gentiles ay mayroon ding nagkaroon na ng saving relation even in the Old Testament time. So yung Nineveh
Yun po ay isang pagan city, no? Yung mga nakakarinig ng story ni Jonah, saan ba pinapupunta ng Panginoong Diyos si Jonah? Sa mga bata? Sophie? Ha? Si Jonah? Saan pinapupunta ng Panginoon? Sa Ninive, no? So, ang Ninive po ay isang pagan city na kung saan sila po ay mga kaaway ng bansang Israel. Pero sabi ng ating Panginoong Diyos, pumunta ka doon at ikaw ay mangaral ng salita ng Diyos. Salita ng pagsisisi, dahil kung hindi, sila ay lilipulin ng Panginoon. So, doon natin nakita na ang Panginoon ay mayroon ng dealings with the Gentiles even in the Old Testament time. Si Naaman, isa siyang Syrian general na pinagaling ni Elisha, di ba? So isa din siyang Gentile. So isa siyang kitongin, no? Pagka sinabing kitongin, ikaw ay talagang excluded, no? Hinihiwalay sa buong pamayanan. Oo. Pero itong si Naaman, the Syrian, ay pinagaling ni Elisha. Nung sinabi ni Elisha na maligo siya 7 times doon sa Jordan River. Pero dito natin makikita na sa panahon, even the New Testament times, ay hindi po lahat ay talagang nagbinipisyo equally mula sa liwanag ng Ebanghelyo. Sapagkat majority ay sa bansang Israel po yung ministry ng ating Panginoong Hesus and even the apostles. Pero si Pablo ay sa iba't ibang Gentile cities po siya nangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. One implication of this truth is that those who do not receive the gospel cannot be saved. So dito natin makikita na yung pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, kung hindi ito tanggapin ng mga tao, sila po ay hindi maliligtas. So, andun na naman po yung importance ng ating pagiging aktibo sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, sa Matthew chapter 28, ay inutusan po tayo to do the Great Commission. Many in our day are unwilling to believe in the exclusivity of the way of salvation. So maraming nagsasabi, hindi lang naman isa ang daan ng kaligtasan. Ha? So yun yung sinasabi ng iba. Basta sincero ka, ay maliligtas ka. Diba? Yun ang sinasabi ng iba. So, but the Bible says, isa lamang ang daan ng kaligtasan. Walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. So, yung iba, inaalaw nila o binibigyan nila ng puwang yung mga sincero na mga Hindus, no? Yung mga animists. Sila yung mga sumasamba sa mga hayop, no? Yung mga animists. Mga Muslims, mga Buddhist, at iba pa, no? So, sila po ay naniniwala na ikaw ay sincero, ikaw ay faithful sa iyong paniniwala, then ikaw ay maliligtas, no? Pero hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Sabi pa dito, they would like to think that all the other religions of the world are different paths to the same goal. But in fact, they are damnable delusions. Okay, so sinasabi dito, or iniisip ng kalamihan na lahat ng religion, di ba? Mapa Jehovah's Witness ka, mapa Mormons, mapa INC, so lahat ng mga halo-halong religion, ito daw ay sa kanilang opinion sa kanilang kaisipan, ito ay patungo lahat sa ating pong o patungo sa kaligtasan, no? Pero yung sinasabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Hesus, I am the way,
the truth, and the light, no? So, wala nang iba. Exclusive na sinasabi ng Biblia that Jesus Christ is the only way of salvation. Wala nang ibang mga iba pang kapamaraanan. So, ito po ay isang delusion. Kung naniniwala na every other religion ay papunta sa kaligtasan, that is not true. There is no promise given to the nations that would allow us to believe that men can be saved unless God sends the gospel to them. In fact, the scripture is clear that there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. So, yun na yung pong sinabi ko. Acts chapter 4, verse 12. So, minsan, parang sinasabi ng karamihan, ba't pa naging inuulit-ulit-ulit? Di ba? Minsan, nakakarindi na yan, Nakakarindi na yan na si Jesus Christ. So, minsan ay nagiging parang sirang plaka na yun at yun lang din ang sinasabi. Pero, huwag tayong magsawa, no? Dahil ang tao kasi madaling makalimot. Diba? Madaling makalimot ang tao. Dahil nakakalimutan nila na ang daan lamang ng kaligtasan ay ang atin pong Panginoong Jesucristo. Sabi pa dito, the confession gets somewhat repetitive with this emphasis, but it was evidently needed then, and we candidly admit that it is still needed now. Kaya nga sa mga gospel proclamation, sa mga sermon, di ba? So, laging babanggit na come to Jesus Christ, repent of your sin, have faith in Christ, put your trust in Him, and you will have eternal life. Kasi talagang kailangan na ito po ay ulit-ulitin sa harapan ng mga tao na makakalumutin at umaayaw sa katotohanan that Jesus Christ is the only way of salvation. Kasi talagang mayabang ang tao di ba? Mayabang ang tao. Ayaw niya na kumbaga nasasapawan yung kanyang ego, yung kanyang pride. Maging sa mga tao nga, di ba? Minsan may mga tao na talagang mababait sa atin, no? Example lang to. Binibigyan tayo ng mga bagay, no? Pero minsan may mga times na tinatanggihan natin yung kanilang mga binibigay kasi gusto natin na yung mga bagay na yon ay makamtan natin sa sarili nating kakayahan, pagtatrabahuan natin, di ba? So pag-iipunan natin. Kasi parang andun yung fulfillment na ako ang nakabili nito, ako ang nagkuha nito. So ganun din sa salvation. Di ba? Nagiging confident ka, parang nagiging kumbaga proud ka na dahil sa sarili mong kakayahan. Kaya mo pero pagdating sa kaligtasan ay wala po talaga tayong kakayanan na iligtas ang ating pong mga sarili. Kaya't maya't maya nababanggit talaga na si Jesus ang daan ng kaligtasan, lalong-lalo na sa mga gospel proclamation. Notice also the result of God's sovereign direction of the spread of the gospel. So pinag-usapan niya natin dito, yung spread ng gospel ay naayon sa soberanong direksyon or pagkilos ng atin pong Panginoong Diyos, no? Kung atin pong titignan, na hindi lahat po ng mga bansa ay nakakapakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos ng malaya, no? For instance, sa bansang North Korea, di ba? So, hindi lahat po doon ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang bansang Korea ay talagang pinipersecute niya yung mga mananampalataya ng ating pong Panginoong Jesucristo. And even sa China. So, mayroon tayong napanood na ayon sa
sinasabi ng iba, ito ay according to reality, no? Sa YouTube mayroon doon na talagang yung mga Christian po doon ay talagang tinutugis ng mga authority, no? Because God has sovereignly directed the spread of the gospel, not all nations, as a matter of fact, have the same degree of gospel light. To trace this out in church history, we note that Europe was early on blessed with that truth, but its happy conditions soon give way to the deadness of the Dark Ages and the development of Roman Catholicism. So yung bansang Europe po ay marami pong mga tao po doon na talagang nabiyayaan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, no? Germany, England, at yung yung sa Belgium na kung saan ay doon nagstay si John Calvin, no? Pero eventually, kung atin pong titignan niyo ng mga bansang ito, mga countries sa Europe, ay mga liberal na po sila. So, marami na po sa kanila ang hindi naniniwala na mayroon pong Diyos. Many of them have become atheists, no? At yung iba ay mga naging Roman Catholics. So, at yung iba ay hindi na po naniniwala sa salita ng ating Panginoong Diyos. Diba? So, ganon. Though the gospel spread into the Middle East, Asia, and North Africa, the Muslim onslaught brought great darkness to many of those lands. So, yung Muslim, matatanda natin, mga Muslim kasi iba ang turo naman nila para makarating sa kumbaga langit. Kailangan mong pumatay, no? May mga reward yan sa kanila. So, kaya pumapatay sila ng mga tao. So, yan yung kanilang katuruan naman. After the Reformation, Northern Europe was illuminated brightly with the truth, especially in Great Britain. During the colonial period, Europeans spread the gospel to new lands. Sadly, this was accompanied by much that was not good. When greedy men oppressed the indigenous peoples, and unwise missionaries were more concerned to replicate the errors of their denominations. Ang bansang Amerika po, kaya po lumaganap po ang Christianity sa bansang US, ay marami pong mga Kristiyano ang galing sa Europe, sa England, at sila po ay naghanap ng bagong mga lupa na kung saan ay malaya po nilang mapapractice yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kasi sa England talagang mayroon sinisikil na sila, no, sa kanilang pananampalataya. Therefore, sila po ay naghanap ng lupang bago na kung saan ay magiging malaya po sila. So, sa pagpunta nila sa Amerika, nagpatayo sila ng mga universities, no, mga seminaries. At doon nga ay lumaganap po ang Christianity sa bansang US. Pero sa ngayon ay medyo hindi na maganda ang nangyayari sa bansang Amerika. So naging mga liberal na rin, diba? So usong-uso ang divorce, abortion, yan. Pero pagpasalamat pa rin tayo dahil ang Amerika ang naging isang dahilan upang tayo po ay makakilala din, no, sa ating pong Panginoong Diyos. So, according sa modern history, ay maraming mga missionary din na mga reform ang nagpunta sa bansang Pilipinas at nangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos faithfully. At patuloy natin ipag-pray na dito sa ating bansa ay hindi po ma-hinder or mahadlangan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi malapit na yung mga yung pagbabawal na talaga yung pangangaral ng salita ng Panginoon.
Kasi even sa mga ibang mga eskwelahan ay wala na yung prayer, no? Hindi tinatanggal na yung prayer. Okay, so dito natin makikita that in the proclamation of God's Word, He is sovereign, no? So, pag-pray natin na yung mga ibang bansa na hindi pa naabot ang salita ng Panginoong Diyos ay maabot po sila. Kaya tayo po ay nananalangin para sa mga ibang mga bansa, no? Every Thursday ay meron tayong prayer meeting about the world and even sa mga churches sa iba't ibang panig ng bansa. Okay, so for this Sunday school, hanggang dyan lang po muna tayo, no? So dito natin makikita, even in the gospel proclamation, ang Diyos ay soberano. So yung ibang mga bansa ay talagang malaya na napapahayagan ng salita ng Diyos, or yung mga Christian po doon ay malaya na nakapagpapahayag. But in some countries like Middle East, dahil maraming Muslim doon, ay hindi lahat po ay nakakapakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pero yung katotohanan ay nananatili na kung hindi po sila makapakinig, hindi manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, they will never be saved. Therefore, it is our duty bilang mga mananampalataya to pray for the salvation, for the reach ng gospel ay makarating sa mga bansa po na ito. So, God is sovereign at alam po natin na ang lahat ng bagay ay naayon sa Kanyang ipinasya. So, may mga katanungan po kayo? Brother Henry, may dudugtong ka? Okay, so, sige. Oh. Doon daw sa mga marami tayong may iglesia, may ano. Yun daw, lahat yan pamaraan lang para dumating daw sa Kanya ang bawat tao. Yun nga yung... Yun ang ano nila, sabi, narinig ko sa kanila yun. Hindi naman kailangan sa tao mismo tayo umano na doon na tayo maniniwala, kundi ang libro. Ginagamit natin yun dahil doon sa narinig natin. Kaya nga po... Pamaraan daw yun. At tingnan po natin kasi iba po kasi ang in our sa pananampalataya po kasi natin, Nanay Rose, kailangang tama yung pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo. Kasi doon tayo, yun yung daan ng kaligtasan si Jesus Christ. Pero kung yung paniniwala natin patungkol kay Kristo ay hindi tama, kasi ang Iglesia ni Kristo, ang paniniwala nila kay Jesus Christ ay isang tao lamang. Therefore, kung nananampalataya sila kay Jesus na isang tao lamang, hindi sila kayang iligtas ng isang Jesus na tao lamang. Pero yung mga libro daw, manong relihiyon, lahat ng mga relihiyon, sa Kanya din darating yun. Doon makikita ng Panginoon na mayroon ka ginawa habang nandito ka sa lupa. Linawin po natin yung marami po kasing libro. May mga sinusulat ang ibang mga scholars, di ba? Patungkol kay Jesus. Pero tignan natin kung ano yung nandun sa libro na yon batay sa salita ng Diyos. Kasi kung yung Jesus na pinoproclaim ng isang libro na yon na sinulat ng mga tao ay hindi pala Jesus ng Biblia, kasi ang Jesus ng Biblia, siya ay Diyos, siya ay tao din, no? Pero kung yung sinusulat ay yung nakasulat doon sa libro na yon, ang description o ang pagkakilala kay Jesus Christ ay isang tao lamang, o siya ay isang mas maliit na Diyos, no, lesser in power, yung Jesus po na yon ay hindi po yun yung Jesus of the Bible. Therefore, kung maniwala ka doon sa Jesus na yon, hindi ka magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Kasi dapat yung object of our faith ay talagang the Jesus of the Bible, na siya ay banal, namuhay ng may
kabanalan, nasunod niya yung utos ng Diyos 100%, at siya ay tao din, no? Kaya nga, kung tao siya, karapat dapat siya na maging representative natin sa harapan ng Diyos. Kasi tao siya eh. Tayo, tao. So, therefore, qualified siya na i-represent tayo. Ngayon, kailangan na si Jesus ay Diyos din. Kasi kung hindi siya Diyos, yung kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi yun sapat para sa lahat ng mga tao. No? Kaya kailangan na Jesus Christ must be God also. At tandaan po natin na ang Panginoong Diyos, no? God the Father, He is a holy God, no? At siya po ay banal na Diyos. So therefore, kailangan ang humarap din sa Kanya ay Diyos na banal din at walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi siya tao din, hindi niya tayo may represent. Kunwari, yung tayo tao tapos ang magre-represent sa atin kambing, hindi yun tama. Oo. So, tandaan po natin, kung yung na mga nababasa natin, nadidinig natin, kung tinignan natin dito sa salita ng Diyos ay tama yung sinasabi, o paniwalaan natin. Pero kung yung sinasabi nila o yung nakalathala sa libro nila ay salungat sa sinasabi ng Biblia, then huwag nating paniwalaan. Kasi doon na magsisimula yung paglayo natin ng tunay na daan. Kasi ang Iglesia ni Cristo, nabanggit nyo kanina, ay iba ang pagkakilala nila kay Jesus Christ. So, May salita pa nga sila na sila lang daw po ang ligtas. oo, kasi sinasabi kasi nila, Iglesia ni Cristo, no? So, sila lang daw. Pero hindi po yun. Pero nakipagtalo ako minsan, sabi ko, matagal na tayo lahat niligtas. So, hindi po yun. Sila lang daw Oo. niligtas. Kasi yung denomination nila, yun ang sinasabi nila na daan lang. Ligtas. Oo. Pero hindi. So, tignan din natin yung turo nila. So, most of them kasi ay nakabase lang sa sinasabi ng kanilang ministro. So, Yes. sa atin naman, pagka tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, it is an open Bible, no? So, tinitignan natin, binabasa natin if what the preacher or the teacher is saying is true. At kung hindi tama, then pwede tayo magtanong para ma-clarify. Baka yung isip ng teacher ay hindi lang natin masyadong naunawaan, then mas maka-clarify pa. Sige po, tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa umagang ito. We know that you are a sovereign God. Kayo po, Panginoon, ang nagdidirekta ng lahat ng mga pangyayari dito sa lupa and even the gospel proclamation. At salamat dahil sa bansang Pilipinas, kami po ay nabibiyayaan na kung saan ay malayang napapakinggan po namin at naipapahayag rin ang inyong pong ebanghelyo. Piniling po namin na nawa ay manatili ang ganitong kalagayan ng aming pong bansang Pilipinas, sapagkat sa ibang mga bansa ay very hostile ang mga tao when it comes to Christianity. We pray, O God, na ang mga bansa na ito na hindi po malaya ang mga tao po ninyo na magpahayag, nawa ay bigyan niyo po sila ng katapatan at ng katapangan in the proclamation of your word. And we pray na nawa ay mangusap po kayo mightily in the midst of these countries na nagsusuppress ng inyong pong ebanghelyo. Salamat po aming Panginoong Diyos. Nawa ay kayo po ang nangusap sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Tulungan niyo po kami din na maging evangelistic sa lahat na aming pong mga endeavors in reaching out the lost. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, short break. Then after mga 10 minutes, balik po tayo. Late ako kasi yung bayaw ko nakagat ng aso, pinapa ko na Ah. ko.